Magandang balita ito. Mga ilang mambabatas daw umatras na raw sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ito na po yung nakikita natin sa tarot card na marami po talaga dyan hindi natutuloy para suportahan ang impeachment complaint. Marami po talaga diyang magdadalawang isip. Ito na nga yung balita sa Go Manila. Ang sabi dito, mahigit 40 mambabatas umatras bilang co-authors ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan na nga bang sinasabi natin. Breaking news, may ilang mambabatas sa Kamara ang umano'y nagkakaroon ng pag-alinlangan sa pagsuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang araw matapos aprubahan ng House Justice Committee ang pagkakaroon ng probable cause. Ayan na nga bang sinasabi natin mga kababayan. Yung nakita sa tarot card na marami na po talagang aatras dyan, marami na po magdadalawang isip dyan para suportahan, para ma-impeach VP Sara Duterte. Maraming aatras dyan. Ito na nga po, magandang balita ito na marami na po talagang umatras. At pagdating dito sa 2027, hindi lang aatras ang ginagawa nito o gagawin ito ng mga to, kundi kakampi ito kay VP Sara Duterte, lilipat bakod sa baga. Biglang kay VP Sara Duterte ito kakampi ang mga ito. Tuloy po natin. Ayon sa ulat, may umiikot na 17 na pahinang draft resolution na naglalaman ng mga articles of impeachment laban sa Vice President, kabilang ang umano'y culpable violation of the Constitution, corruption, and betrayal of public trust. Tuloy natin. Mahigit 40 na kongresista sa pangunguna ni Derbe Luistro ang unang nakalistang may akda ng resolusyon. Gayonman, lumilitaw na humihina ang bilang na ito matapos umanong may hindi bababa sa 100 mambabatas ang nag-request na alisin ang kanilang pangalan dahil sa pangamba sa posibleng baklas. Ayan na nga ba? Natatakot po ito. Natatakot po sila na babaklas sila o hindi na sila iboboto ng tao sa 2028. May ulat din na may ilang pangalan na naisama ng hindi umano pumayag ang mga ito. Oy! May mga pangalan po daw pala na hindi pumayag pero isinama yung mga pangalan nila. Ala, nagkano-ano na ito ha? Huwag kang mag-away-away ng mga ito. Nakatakdang bumoto ang Kamara sa Mayo 11 kung saan kailangan hindi bababa sa 106 boto upang umusad ang impeachment sa Senado. O, 106 po, 106 ang kailangan para mapunta sa Senado yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. 1/3 nga po, 1/3 sa mga mambabatas. Samantala, inuulat ding nagsasagawa na umano ng initial na pagbilang ng suporta si Sandro Marcos kasabay ng tumitinding galaw politikal bago ang mahalagang botohan. Ayan, balita po ito ng Go Manila. Ayan na nga bang sinasabi natin. Kung ano yung mga nakikita sa tarot card, ito na po, mangyayari na po ito. Na marami na po talaga aatras dyan para kakalabanin si VP Sara Duterte. Marami na pong kakalas dyan para suportahan yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Madagdagan pa yan, sigurado madagdagan pa yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagdating ng 2027, at malalampasan ni VP Sara Duterte ang impeachment na puro lamang gawa-gawa na yang mga yan ng pangbibintang sa kanya at nandyan pa nakatayo si VP Sara Duterte, marami talagang lilipat dyan pabor kay VP Sara Duterte. Maraming magkakampi kay VP Sara Duterte, marami po talagang lilipat yan. Siyempre alam na po natin ng mga politiko, di ba? Kung sino yung malakas, doon po talaga sila yan para hindi sila mapag-iwanan at hindi sila matatalo, di ba? Ayan pa, bali-balita. Ang sabi ni Kati Binag na
Yung INC daw ay kung sino man bumoto sa impeachment laban kay VP Sara Duterte, i-blacklist na po nila. Kahit kailan hindi na po nila pipiliin o iboboto. Kaya yung iba dyan matatakot po talaga, matatakot. Biruin mo ilang taon na lang po si President Bongbong Marcos? 2 taon na lang, di ba? 2 taon. Ano ba ngayon? Ngayong May, 2 taon na lang. Tapos, si VP Sara Duterte pag naupo, 6 years. O ano ang pipiliin nila? Itong 2 taon na titira o may panibagong 6 years sila? Di ba? Ganon po. Kaya marami na po dadalawang isip, maraming umatras, maraming kinakabahan na baka madadali sila pagdating 2028. Marami po, hindi pa po yan, madagdagan pa po yan. Nakapag-isip-isip na po ang mga yan politician yung mga yan. Gusto yan na hindi maalis sa pwesto, gusto nandyan pa rin, sila pa rin ang mananalo. Kaya kung saan talaga yung malakas, doon yan sila. Si VP Sara Duterte tuloy-tuloy yung suporta ng taong bayan. Laging nangunguna sa survey, kahit anong survey yan. Siya ang nangunguna, di ba? Pinapakita lang ng taong bayan na gusto po talaga na si VP Sara Duterte ang magiging susunod na pangulo. Di ba? Magandang balita ito. Oh, di ba? Wala din naman mangyayari yan. Pagdating sa Senado, hindi rin po yan mananalo ang impeachment. Hindi yan ubra pagdating sa Senado. Siyam na po yung minority. 16 vote ang kailangan para ma-convict si VP Sara Duterte at hindi sigurado hindi aabot ng 16 vote yung conviction ni VP Sara Duterte. Hindi po. Ala naman sabihin natin si Loren Regarda boboto ng conviction. Siyempre hindi, yung anak niya nasa mga Duterte kakampi, di ba? Sigurado hindi 'yon, di ba? Si JBR Sito, malamang hindi yan na boboto sa conviction. Pero hindi po natin alam, pero tingin ko lang yan. Di ba? Kaya marami po talaga, marami na pong nagdadalawang isip dyan. Marami po talaga. Yung mga pinupukol nila kay VP Sara Duterte, wala yan. Puro paninira na lang po talaga yan. Puro paninira. Yan ang gusto ng Trillanes sisirain nila yung si VP Sara Duterte para daw bumaba yung rating si VP Sara Duterte. Yun ang akala ni Trillanes, na sa paninira nila bababa ang rating si VP Sara Duterte. Maraming taong maniniwala sa kanila. Ay ang problema, hindi naman pinapaniwalaan ng tao yung mga sinasabi nila, di ba? Dahil alam na po ng mga tao na puro gawa-gawa lang yung sinasabi nila laban kay VP Sara Duterte. Kaya akala nila talaga na maniniwala yung mga tao sa ginagawa nila. Hindi mas lalo pa pong minahal ng taong bayan si VP Sara Duterte dahil nakikita po talaga ng taong bayan na si VP Sara Duterte po ay pinagkaisahan. Pinagkaisahan po talaga si VP Sara Duterte. Kitang-kita po natin, nag-iisa lang po yan si VP Sara Duterte. Pero bakit siya ang laging tinatarget ng mga yan? Biruin mo, nagkampi-kampihan na po sila. Nung dating magkakaaway, yung mga kalaban ni President Bongbong Marcos dati, ngayon nagsama-sama na para lang si VP Sara Duterte ay kanilang mapabagsak. Biruin mo, dating magkaaway, nagkakaisa na pagtulong-tulungan si VP Sara Duterte. Yung dating never again o Marcos never again, ngayon hindi na. Hindi na nila sinisigaw yan. Kahit magrarally sila, walang sinasabi na Marcos resign. Ang nagsasabi ng Marcos resign, yung mga Duterte supporters lang. Pero yung mga dating anti-Marcos kuno, hindi yan sila sumisigaw ng Marcos resign. Bawal isigaw sa kanila yan. Diba? Kitang-kita mo, diba? Pinagkaisahan nila si VP Sara Duterte. Pinagkaisahan. Lahat na lang pinupukol kay VP Sara Duterte. At isa pa, yung mayor doon sa Ifugao, isang mayor doon na nag-imbita kay VP Sara Duterte, alam nyo ba nagsalita na yung pundo nila na 80 million hindi binigay dahil pumunta si VP Sara Duterte doon, inimbitahan nila. Kaya tinanggalan sila daw ng pundo na 80 million. Ang sabi nga ng mayor, kaya daw natatakot yung mga mayor doon na imbitahan si VP Sara Duterte dahil natatakot sila natanggalan sila ng pundo. Ayan na nga nangyari daw sa kanya. Inimbita niya si VP Sara Duterte, ngayon tinanggalan siya ng pundo na 80 million. Diba? Pero sinasabi niya, wala siyang pakialam, may bayag po daw talaga siya. Talagang may panindigan siya, hindi siya natatakot. Grabe po. Pagka kumampi kay VP Sara Duterte ka at may katungkulan ka sa sigurado, gipit ang pundo mo.
Yan po ang mga diskarte nila. Akala nila pira nila yan, pira ng taong bayan yan, di ba? Grabe, sila ang kumukontrol. Ginagawa nilang sa baga parang pangsuhol ba? Parang pangsuhol. Tatanggalan ka ng pondo kapag papabor ka sa VP Sara Duterte o susuporta ka, mawawalan ka ng pondo. Di ba? Kaya din sa impeachment na yan. So, kwento-kwento pagka bumuto ka dyan na kapag hindi ka bumuto sa impeachment, wala kang budget, di ba? Ayun, yan ang mga balibalita. Pero napakagandang balita po talaga ito mga kababayan na marami na po talagang umatras para suportahan yung impeachment laban kay VP Sara Duterte. Talagang mananaig po talaga ang katotohanan. Mananaig po talaga at si VP Sara Duterte po ay hindi po nila yan talagang mapatalsik sa pwesto. Nagsasayang lang po sila ng pira sa taong bayan.